Ito ang Science City of Muñoz, ang kauna-unahan at nag-iisang lungsod agham sa Pilipinas. Ang Muñoz ay tahanan ng institusyon at dalubhasaan sa larangan ng agrikultura, teknolohiya, paghahayupan at edukasyon. Ilan sa mga ito ay ang Philippine Rice Research Institute, Philippine Carabao Center, Bureau of Post-Harvest Research and Extension, Central Luzon State University, National Irrigation Administration, Fruits and Vegetable Seed Center, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Phil Sino Center for Agricultural Technology, Ramon Magsaysay Center for Agricultural Resources and Environment Studies, Water Resources and Management Center, Department of Science and Technology, Department of Environment and Natural Resources, Philippine-Israel Center for Agricultural Training, Small Ruminant Center. Taong 1886, ang papaya ay napalitan ng pangalang Muñoz sa karangalan ni Don Francisco Muñoz. Ito ay naging isang nayo ng Gimba sa loob ng halos 48 taon mula noong 1865 hanggang 1913. Ang mga tao sa baryo ng Muñoz at San Antonio ng San Juan de Gimba at palusapis ng Santo Domingo Municipality, kasama ng mga sityo ng Kabisukulan, Rangayan, Mataas na Lupa, Siniguelas, Pukok, Agrikultura at Pulong Maragol ng bayan ng Talavera ay nagkaisa na maging bagong munisipalidad. Ang bayan ng Muñoz ay naging isang ganap na bayan sa bisa ng kautusan noong Enero 1, 1913. Batay sa rekomendasyon ng Provincial Board of Nueva Ecija na noon ay pinamumunuan ni Gobernador Isauro Gabaldon, ang Government of the Philippine Island Executive Bureau sa ilalim ni Gobernador General Gilbert Newton na inisyu bilang Executive Order No. 72 noong ika-28 ng October 1912. Nang maganap ang digmaan laban sa Hapon, ang Muñoz ang pinakamatagal na nakipaglaban sa buong Nueva Ecija. Dito naganap ang 8 napakahabang araw na tuloy-tuloy na digmaan mula ika-31 ng Enero hanggang ika-7 ng Pebrero 1945. Ang Muñoz ay isa sa mga huling bayan na isinuko na hukbong imperial ng Hapon. Pagkatapos ng digmaan, ang poblasyon ay bumagsak. Ni walang natira, maging bahay man o punong kahoy. Itong bayan ng Muñoz, bayan nga ano maraming Hapon dito. Hindi makuha-kuha ng Amerikano ito. Pagkat ang mga tangke rito nakakabaon sa ilalim ng lupa. Kaya hindi makita ng mga Amerikano kung saan natin ang mga tangke ng Hapon dito. Hindi nila makuha. Ngayon, ang ginawa ng Amerikano rito sa Muñoz, magang-maga, bandang alas 8 na, alas 9. Kitang-kita ko yun Tumatay yung ugod ng kapal na aeroplano, dyan galing Parang yung kakapalan ng igo na ganyan, yung mga aeroplano. Ngayon, nung matapat dito, may isang malaking aeroplano na hinuhulog yung bombang ganyan, sunod na ganyan. Umusok na ito. Sinunog itong buong bayan ng Muñoz. Alam natin ang bahay dito kahit kahoy. Matapos ang mga labanan, unti-unting bumangon ng Muñoz mula sa mga dagok at pasakit na idinulot ng digmaan. Muling itinaguyod ang mga institusyon katulad ng mga paaralan, mga palaruan na naapektuhan ng nakaraang digmaan. Sa panahong ito, nabuhay ang kagustuhan ng Muñoz na umunlad at kasabay nito ay ang mga hindi maiiwasang balaki. Noon ay talagang may tricycle, hindi pwede magpunta rin. Rough road yan. At saka noon, nung mga panahon na gano'n masyadong magulo rito. Maraming siga, gano'n. Ewan ko ba, yung mga mayor naman mababagsik nun kung bakit ganyan. Maraming grupo ng liderato ang nagpapalit-palit upang pamunuan ng bayan ng Muñoz, mula nang ito'y maging munisipalidad.
Sinikap na ang pisikal, panlipunan, politikal, at pang-ekonomiyang kaunlaran ay maganap. Ilan sa mga ito ay sina Tranquilino de los Santos, De Gracias de los Santos, Eulogio Bayuga, Leocadio Isla, Nicolas Ruiz, Anastasio Tobias, Juan Martin, Dobinador Santos, Simeon Reyes, at Alberto Tobias. Sa paglipas ng mga taon at pagpapalit ng liderato, naihalal si Engineer Efren L. Alvarez. At dito nagsimula ang paglalakbay patungo sa isang minimithing pangarap. Nakita ko yung kalagayan ng Muñoz na quote-unquote nakakaawa at saka nakakasama ng loob kasi pare-parehas tayong tiga Muñoz eh. When I assumed mayorship in June 30, 1992, Muñoz was just a fourth-class municipality with an internal revenue allotment. Kasi era na ang pinag-uusapan nun kasi the local government code took effect, yung Republic Act 7160 1992. Ang era natin ng RIA ay 8.7 million. Nag-start ako sa theme na Muñoz towards a center of agricultural science and technology, commerce and industry because of the presence here of at least noon siguro mga 10 or 12 centers of excellence in agricultural science and technology. Sabi ko nung kay former Secretary Gloria ng DOST, bakit di po natin i-declare ang Muñoz as the 5th science community in the Philippines kasi parehas lang naman ng katangian ang Los Baños, Muñoz, Diliman. So, Muñoz was declared by no other than former Secretary of DOST, Secretary Gloria, in 1994 as the 5th science community in the Philippines. Pag-relate namin sa local government units, pwede nga palang lagay ng Muñoz Science Community. Payag naman ng mga leaders ng mga centers na ito, payag din ng ating local government head na nagkataon nun si Mayor Efren L. Alvarez ang mayor nun, gumawa na kami ng kasunduan at kami nagpirmahan para matatag ito. At isang araw nga ay nagkita-kita kami sa CLSU, ayos na mga dokumento, pinasya lang kami ng Department of Science and Technology Secretary Ricardo Gloria at doon officially nagpirmahan at idineklara ang pagtatatag ng Muñoz Science Community. Gumawa kami ng simple lang na Muñoz Science City Master Plan, Muñoz Science Community Master Plan. Ito ay naglalahad ng anong layunin kung bakit ibig natin maging Science City ng lugar natin at ano ang ini-expect natin na mangyayari sa loob ng 5 taon. Nilagyan namin ng 5-year plan lang upang maisakatuparan na ang lugar nito ay gumagalaw sa pamagitan ng paggamit ng siyensya at teknolohiya.